At ayan, patuloy po na lumalawak ang mundo ng digital finance. At kamakailan lamang ay nadagdagan na naman ang infrastructure ng global payments ng Ripple. Ayon po sa ibinahaging impormasyon ng kilalang crypto researcher dito na si Bang XRP, sa pamamagitan po ng kanyang post dito sa X, opisyal lang isinama ang stable rail sa kanilang sistema upang mas mapatibay ang kakayahan nitong magproseso ng mga transaction sa iba't ibang bansa. Inilarawan po ng researcher ang stable rail bilang isang operating layer na nag-uugnay sa mismong payment rails ng Ripple at sa mga makabagong financial controls na sadyang ginawa para sa mga negosyo at saka institutional finance. Para po sa akin, ang ganitong klaseng development ay napakahalaga dahil ipinapakita nito na hindi lamang basta nakatutok ang ecosystem sa bilis ng pag-transfer ng pondo, kundi pati na rin sa pagbibigay ng mas malinaw na visibility at control para sa mga kumpanyang gumagamit nito sa kanilang araw-araw na operasyon sa buong mundo ngayong taong 2026. At ngayon ay gaano ba kalaki ang naiproseso ng stable rail sa global market? Batay po sa mga detalyeng ibinahagi ni Bang XRP sa kanyang post, ang stable rail ay nakaproseso na ng mahigit 70 bilyong dolyar o $70 billion para po sa iba't ibang financial institutions. Bukod dito, ipinunto rin ng researcher na ang platapormang ito ay may kakayahang magsagawa ng cross-border settlement sa loob lamang ng ilang segundo, habang binibigyan din ang mga user ng kakayahang malaman ang eksaktong gastusin sa transaction bago pa man nila ipadala ang pondo. Ang ganitong uri po ng transparency at bilis ay kadalasang hinahanap ng mga kumpanyang namamahala ng malalaking international payments, lalo na iyong mga nangangailangan ng mahigpit na kontrol pagkatapos simulan ang paglilipat ng pera. Sa akin pong palagay, ang ganitong uri ng kahusayan sa pagproseso ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa mga negosyo na nakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Dahil inaalis po nito ang pangamba sa mga nakatagong bayarin at nagbibigay ng agarang katiyakan sa bawat transaction na kanilang ginagawa sa loob ng digital network. Ngayon ay anong mga financial controls naman ang dala ng bagong system? Binigyang diin din ni Bang XRP ang iba't ibang mahalagang tampok na dinadala ng stable rail sa pagproseso ng pagbabayad. Kabilang dito ang mga patakaran sa pag-aproba o approval policies, mga limitasyon sa transaction at mga maasahang record na madaling suriin o auditable records na nagbibigay po sa mga finance team ng mas mataas na antas ng pangangasiwa sa bawat aktibidad ng pagbabayad o payment activity. Dagdag pa rito, sinabi rin ng researcher na sinusuportahan ng stable rail ang mga traditional na fiat currencies, mga stablecoin, mga card, mga treasury functions, at maging ang foreign exchange. Ang mga kakayahang ito ay nagbibigay daan sa mga kumpanya upang pamahalaan ang iba't ibang bahagi ng cross-border payments sa pamamagitan lamang ng isang operating layer na konektado ng direkta sa payment infrastructure ng Ripple. Para po sa akin, ang pagbibigay diin sa mga financial controls na ito ay napapanahon dahil ang mga malalaking korporasyon ay nangangailangan ng mga proseso na nagpapahintulot sa kanila na mag-aproba ng bayarin, magtakda ng limitasyon, mag-monitor ng aktibidad, at magpanatili ng maayos na mga record para sa kanilang panloob na pag-uulat at pagsunod sa mga panuntunan. Ngayon ay paano naman po nagtutulungan ang settlement rail at saka ang operating layer?
Inilarawan po ni Bank XRP ang ugnayan ng dalawang platform sa pamamagitan ng pagsasabing ang Ripple ang nagsisilbing settlement rail habang ang stable rail naman ang nag-aasal bilang operating layer na nakapalibot dito. Sa ilalim po ng ganitong uri ng structure, ang Ripple ang siyang nagbibigay ng pinaka-pundasyon o pinaka-foundation ng infrastructure sa pagbabayad. Habang ang stable rail naman ang nagbibigay sa mga negosyo ng mga kinakailangang kasangkapan upang pamahalaan ang mga transaction at operasyong pampinansyal. Ayan, operasyong pampinansyal. Iminungkahi o sinabi ng researcher na ang pagsasama ng mga gawaing ito ay maaaring gawing mas mabilis, mas malinaw at mas madaling pamahalaan ang mga cross-border payments para sa mga kumpanya sa buong mundo. At ayan mga kakripto, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang ganitong uri ng integration ay nagpapakita po ng patuloy na pagbabago sa global system o global financial system kung saan ang mga tradisyonal na pera at mga digital asset ay sabay na pinapagana upang magbigay ng mas magandang karanasan sa mga kumpanyang nagsasagawa ng mga transaction sa labas ng bansa ngayong pong taong 2026. Ayan, sabi po niya dito, Ripple just added another piece to the global payments stack. Stable Rail is launching on Ripple, bridging Ripple's payment rails together with the controls finance team actually need. Kaya ito po yung mga datos na kanyang nakalap. May 70 billion plus na process for financial institutions. Nandyan din ang cross-border settlement in seconds. Tapos cost known before sending. At saka ang fiat plus stable coins plus cards plus treasury plus FX. At ang panghuli ay ang approval policies, limit, and auditable records. Ayan, and auditable records. Kaya ayan, ang malaking larawan ay ang Ripple ay nagbibigay po ng settlement rail at ang stable rail naman ay nagbibigay ng operating layer sa kanyang kapaligiran. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended video natin dito.